Muli na namang nagkaroon ng minor phreatic eruption sa Bulkang Taal. Nangyari po yan ilang minuto bago mag-alas 5 ng madaling araw kanina. Ayon sa PHIVOLCS, nagdulot yan ng pagbuga ng usok o plume na umabot sa 300 metro ang taas. Nagkasyam na volcanic earthquakes din sa nakalipas na 24 oras. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, posible pa rin ang mga biglaang pagputok ng steam at pagbuga ng nakalalasong gas. Mga kapuso, ngayong weekend, posibleng dasalob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Hagupit. Kuling nakita ang sentro nito, 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ito sa PAR bukas at tatawaging bagyong Kaloy. May tsansang unti-unti itong humina at maging tropical depression o low pressure area sa susunod na linggo. Sa ngayon, mababa rin ang tsansa nitong tumama sa lupa, pero tutok lamang sa updates dahil pwede pang magbago ang pagkilos at lakas ng bagyo. Samantala, nag-dissipate o nawala na yung low pressure area sa loob ng PAR, kaya ang pangunahing weather system ulit na iiral ay ang easterlies. Magdadala pa rin yan ng mainit at malinsangang panahon sa weekend, lalo't wala pang inaasahang epekto ang nagbabadyang bagyo. Bukas, mahigit 20 lugar sa bansa ang makararanas ng heat index na nasa danger level, kabilang ang Metro Manila. 6 sa mga yan aabot sa 44 degrees Celsius. Matinding init din ang mararanasan sa linggo, Mother's Day. Pero mga kapuso, kahit gaano kainit at kaalinsangan, may tsansa pa ring umulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng tanghali o hapon sa Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Samar at Leyte provinces, gayon din sa Mindanao. May heavy to intense rains sa Socsagen at Davao Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa linggo pero karamihan panandalian lamang, maliban sa ilang bahagi ng Mindanao kung saan magpapatuloy ang maulang panahon. Sa Metro Manila, mainit pero may tsansa ng localized thunderstorms ngayong weekend lalo bandang hapon. Malungkot na kinumpirma ni Matet de Leon na hindi sila magkaayos ng kanyang kapatid na si Ian de Leon matapos ang pagpanaw ng kanilang inang si Nora Honor. Nakiusap din si Matet sa publiko na respetuhin ang pagdadalamhati nilang magkakapatid at tigilan ang usapin tungkol sa mana. Makichika kay Athena Imperial. Galit po yun. Kasi nag-aaway kami. May lungkot sa tono ni Matet de Leon nang mapag-usapan sa Fast Talk with Boy Abunda ang inang si superstar Nora Honor na mahigit 1 taon pa lang nang pumanaw. Kung buhay anya lang ito ay posibleng namagitan ito sa naging lamat sa pagitan niya at ng kuyang si Ian de Leon. May 1 taon na rin anya nang huli silang nag-usap ni Ian. Actually, hindi ko po masabing away, Okay. but misunderstanding. Kinumpirma ni Matet na si Ian ang sole legal heir ni Nora, na kanila naman aniyang kinikilala. Totoo naman po eh. Totoo naman. Wala naman pong pagdududa dun. Kumbaga, kahit nga hindi niya nasabihin eh. Okay. Understandable. Alam na po ng lahat yan. Sa isang post ng litrato nila na hindi kasama si Ian, tinawag niya silang magkakapatid na mga walang mana. Pinalitan din niya ang caption kalaunan at nagpaliwanag sa panayam ni Boy Abunda. Eh, yun naman po yung sinasabi ng mga tao eh. Na wala kayong mana, wala kayong karapatan pamanahan. Laging ganun. Mabuti nga, parang mabuti nga inampun pa kayo eh. Eh, yung oras para kay Ian, binigay pa sa inyo. Kaagaw na kayo ni Ian, buong buhay niya. Maging masaya na kayo na binihisan at pinag-aral kayo, pinakain kayo. Tinanong kung may naiwan bang last will and testament ang ina, pero sabi ni Matet wala siyang ideya o balak na alamin ito. Aniya, puro mana na lang ang nasa isip ng tao at tila nakalimutang nagluluksa pa rin sila sa pagkawala ng kanilang ina. Respetuhin niyo naman kami kasi inaalala pa namin si Mami. Hindi po namin iniisip yung mana na yan and wala kaming hinihingi, wala kaming kiniklaim. But please respect us. Sa ngayon, wala pang reaksyon mula sa kampo ni Ian. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Babala po, sensitibo ang sunod naming iuulat. Walang awang pinagbabaril ang isang aso ng isa sa magkaangkas sa motorsiklo sa Ramon, Isabela. Kuha ng CCTV o sa kuha ng CCTV, kitang hinabol at kinahulan ng 2 aso
ang motorsiklong dumaan sa kalsada. Nakalayo naman ang motorsiklo pero bumalik ang mga magkaangkas saka pinagbabaril ang isa sa mga aso. Tinamaan ang aso at nasawi. Mabilis namang tumakas ang mga suspect. Ayon sa mga may-ari, hindi man itinatali ay limitado lang sa bakuran ang mga aso. Pero hindi nila napansing nakalabas ang mga ito. Patuloy na tinutugi sa mga namaril na hindi patukoy ang pagkakalinlan. Kinundina ng Animal Kingdom Foundation ang insidente. Inaasahang magpapiyansa ng tig 120,000 pesos sina Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at 4 na iba pang sangkot umano sa pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si John Consulta. Kagabi, dinala na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang social media personality na si Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Nilagay siya at 4 na ibang arestado sa magkakahiwalay na selda kung saan sila nagpalipas ng magdamag. Kanina, nakuna namin si Mabanta habang nakikipag-usap sa kanyang abogado sa holding area ng NBI Jail sa Muntinlupa. Nakunan din namin ang pagdating ng ilang supplies na para raw kay Mabanta at kanyang mga kasamang nakapiit. Ayon kay Attorney Bernice Piñol Rodriguez, legal counsel ni Mabanta, may team sila sa Pasay RTC na lumalakad para sa piyansa ni Mabanta. Pero di na niya sinagot ang ilan sa aming mga tanong. Ayon sa dalawang source ng GMA News, naiset sa halagang tig 120,000 pesos ang piyansa ni Mabanta para sa kasong robbery extortion in relation to the Cybercrime Prevention Act, kaugnay sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kanina, nakakuha ang GMA News ng kopya ng subpoena para kay CJ Hero na anchor ng Peanut Gallery Media Network kaugnay sa umuusad na investigasyon. Pero bigo ang NBI na mapareceive ito kay Hero sa lahat ng kanyang known address at sa opisina ng PGMN. Sa Lunes tinakda ang schedule na kanyang pagharap sa tanggapan ng NBI. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Patay sa pamamaril ng riding in tandem ang isang Indian sa Caloocan. Tinitignang motibo sa krimen ang kanyang negosyo. Nakatutok si Mariz Umali. Pasado las 8 ng umaga kanina, narinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Dead on the spot ang rider, ang 40 years old Indian national na si Ranjit Singh. Nangyari ito sa Kabatuhan Road, Deparo, Caloocan City. Ayon sa Caloocan Police, malapit ang pinagbabaril ang biktima ng riding in tandem na nakasunod sa kanya. Nakasakay sila sa gray na motorsiklo na walang plaka. Naka-asul na long sleeves at naka-shorts ang mismong bumaril sa biktima. Ayon sa pulisya at sa asawa ng biktima, posibleng may kinalaman ito sa kanyang negosyo. It has something to do dun sa kanyang business ng pagpapautang or ito'y may anggulo na talagang upang maagaw sa kanya yung mga kliyente niya dito sa North Caloocan. Wala po tayong nakita na meron pong aktong siya ay pagnakawang, kundi lumalabas po doon sa ating investigasyon na talagang upang barilan po siya. Sa mga koleksyon niya, ma'am, na babanggit niya sa akin yun na matumal nga daw. Tapos minsan tinatakbuhan pa siya ng mga suki niya. Yun, tapos minsan di maiwasan na nakapagbitaw siya ng di magandang salita. Parang inabangan siya na ganun dadaang araw, ganung oras. 5 basyo ng kalibre 45 baril at 3 deformed slug ang nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Patuloy ang backtracking at forward tracking operations ng pulisya para matukoy at mahuli na ang mga salarin. Bahagi nito ang pagsusuri sa mga CCTV footage at pagsasailalim sa digital examination ng cellphone ng biktima. Nakikipag-ugnayan na ang Caloocan Police sa Indian Embassy. Hostesya po yung inaano ko na mabigyan ng hostesya yung asawa ko sa ginawa nilang pagtatay. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pang-Advance Mother's Day ang bigating announcement ng GMA at ABS-CBN na muling magko-collab para sa isang family drama series. Magsasama dyan si megastar Sharon Cuneta at Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. May chika si Nelson Canlar. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama sa isang proyekto sina megastar Sharon Cuneta at Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza.
Para yan sa collab ng GMA Network at ABS-CBN Studios na Honor Thy Mother, isang family dramang ipoproduce ng Dreamscape Entertainment. Kwento pa lang ay na-excite na si Ate Shawi. Dagdag pa ang mga bagong makakatrabaho. I got excited. But first it was really the story that was presented to me, and it was over Zoom. So they were all in the conference room, and there was a presentation, like slides in it. So I was so impressed. I liked the story. Tapos nalaman ko si Barbie. What an opportunity! I have to say also, di ba, ABS-CBN, GMA7, Dreamscape. So it's really a big project. I'm very proud to be a part of. Dream come true naman ito para kay Barbie, hindi lang dahil sa emotionally challenging role, kundi dahil si Sharon ang isaan niya sa mga dahilan kung bakit siya nag-artista. At ngayon ay abot kamay na niya ang megastar. Kaya nako, learn from me, dream big, kasi mangyayari at mangyayari yan, basta pursigido ka. The story will revolve around our dynamics as mother and daughter, but this is your not typical mother-daughter story kasi hindi kami magkasundo. So there will be a lot of drama, a lot of hatred, a lot of anger, a lot of pain. Makakasama rin nila sina John Estrada, Tonton Gutierrez, Mercedes Cabral, RK Bagatching, Khalil Ramos at marami pang iba. It still is very surreal to me. Unang-una, it's been 3 years since my last series that I really worked on. And to be here with such a powerhouse cast, some of the actors that I just really look up to throughout my entire career, and finally here being able to work with them. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Patindi na ng patindi ang init, kaya para sa mga nag-iisip pa lang kung saan pupunta, heto ang ilan sa mga pwedeng isama sa inyong listahan para kahit papaano maibsan ang init at alinsangan. Nakatutok si Darlene Kai. Ang init! Ngayong araw, pumalo sa danger level ang heat index sa mahigit 30 lugar sa bansa. Pinakamataas ang 44 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, hindi bababa sa 20 lugar ang makararanas ng matinding init ngayong weekend. May 3 linggo pa bago matapos ang buwan ng Mayo. Saan kaya pwedeng dumayo para sandaling takasan ang lumalalang alinsangan? Sa norte, isa sa mga pwedeng puntahan para magpalamig ang Anat Falls sa Ilocos Norte. Perfect yan sa mga gustong magpapresko dahil sa lamig ng tubig at sariwang hangin. Sa di kalayuan, may hanging bridge kung saan ma-enjoy ang magagandang tanawin. Kung extra adventure ang hanap, pwedeng subukan ng sandboarding sa Paway. Tiyak ding mas masusulit ang ganda at lawak ng sand dunes sa pagsakay sa 4x4 ride. Sa Visayas, siksik at di ka naman mabibitin sa dami ng mga pwedeng gawin sa Santa Catalina, Negros Oriental. Nandyan ang river cruising, pagtawid sa hanging bridge at boardwalk na naliliman ng mga bakawan. But wait, there's more. Meron ding mga parke kung saan pwedeng umakyat sa higanteng spiderweb, pumasyal sa monkey sanctuary at magpalwa ride. Pagkatapos ng lahat ng yan, mare-relax at mapapawi ang pagod sa ganda ng falls. Siyempre, di pa huhuli ang mga pasyalan sa Mindanao. Isa sa mga binabalik-balikan lalo na kapag ganitong tag-init, ang Enchanted River sa Surigao del Sur. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa linaw ng tubig sa ilog na napapalibutan pa ng mga puno? Isa sa mga tampok dito ang fish feeding show sa tinaguriang Blue Lagoon. Pwede ring mag-swimming pero make sure na may suot na life vest dahil sa lalim ng tubig. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.